Isang araw bago ang tuluyang pagguho ng toring bato ng mga Valeriano, ang lalaking nangako ng katapatan sa harap ng altar at ng bandila ay luluhod sa paanan ko punit ang uniforme at sugatan ng dangal. Ang Mader pamilya niyang mapagpanggap na gumamit ng rosaryo upang itago ang kanyang mga kuko at ang babaeng trereryeng nagnakaw ng aking posisyon ay sabay na makikita ang kanilang kawalan sa gitna ng publiko. Ngayon habang pinapanood ko silang magmakaawa sa ilalim ng ulan ng kahihiyan, isa lang ang naramdaman ko, ang tamis ng paghihiganti na dahan-dahang niluluto sa apoy ng aking katahimikan. Ang init ng sikat ng araw sa Cavite ay tila nanunuot sa balat kasabay ng ingay ng mga banderitas na sumasayaw sa hangin para sa taunang fiesta ng kampo. Bit-bit ang isang malaking tray ng espesyal na kakanin at ang mga papeles ng aking anak. Tumayo ako sa tapat ng main gate, umaasang ang uniformeng suot ng gwardiya ay simbolo pa rin ng respeto. Hindi mo ba naintindihan? Ang sabi ko, bawal ka nang pumasok dahil nasa loob na ang tunay na asawa ni Colonel Domingo Valeriano. Huwag ka nang magpumilit kung ayaw mong kaladkarin ka namin palabas. Ang tinig ng gwardiya ay parang latay ng latigo na humiwa sa hangin sapat na upang mapalingon ang mga marites na nakatambay sa sari-sari store sa tapat. Hindi ko iginalaw ang aking mga paa. Nanatili akong tuwid. Ang aking mga mata ay nakatitig sa lalaking ilang beses ko na ring binigyan ng aginaldo tuwing Pasko. Ngunit ngayon ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya, tila ba isa akong basahan na sinusubukang pumasok sa isang palasyo. Mula sa loob ng guardhouse, lumabas ang isang babaeng pamilyar ang tindig. Si Beatrice. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting lace dress, ang kwintas na perlas na regalo sa akin ni Papa. Nung huling kaarawan ko, ay kumikinang sa kanyang leeg. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng lason habang dahan-dahang lumalapit sa gate. "Teresa, nandito ka na naman," sabi ni Beatrice sa isang malambing, ngunit mapanakit na tono. Sabi ni Domingo, huwag ka na raw mag-eskandalo. Nakakahiya sa ranggo niya. Alam mo namang masela ng posisyon niya rito sa kampo. Di ba bilang isang kaibigan ng pamilya, dapat alam mo kung kailan ka lulugar. Hindi pa ako nakakasagot nang biglang huminto ang isang itim na SUV sa likuran ko. Lumabas mula rito si Madam Rafaela, ang aking biyenan. Hawak niya ang kanyang mamahaling payong at isang rosaryo na tila nakadikit na sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng banal na puot. "Teresa, ano ba itong eksenang ginagawa mo?" Kita mo ng maraming tao ang nanonood. Ang boses ni Rafaela ay mahina, pero bawat salita ay parang tulis ng kutsilyo. "Maawa ka naman sa dangal ng anak ko. Kung gusto mong magmakaawa, hindi rito sa kalsada." Lumuhod ka at humingi ng paumanhin kay Beatrice dahil inabala mo ang kanyang pag-aayos sa fiesta ng mga sundalo. Gawin mo ito para sa hiya ng pamilya Almeda at Valeriano. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang sundalo na lumapit sa akin, hinahawakan ng aking siko ng may puwersa. "Ma'am, sige na po, umalis na kayo. Nagkakagulo na rito, nakakahiya sa mga bisita ni Colonel." Isang mabilis na vibration mula sa aking bulsa ang naramdaman ko. Isang text mula kay Domingo. "Teresa, huwag kang maging tanga. Si Beatrice ang kailangan ko rito para sa laro ng pondo sa kampo. Umalis ka na bago ko pa malimutan na nanay ka ng anak ko. Pirmahan mo na ang mga papeles na iniwan ko sa mesa. Huwag mong pilitin ang kamay ko." Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy pulbura at lansa ng pagkain, ngunit ang aking isipan ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat pangungutya ni Beatrice, ang bawat gaslighting ni Rafaela, at ang bawat banta ni Domingo ay itinala ko sa aking alaala ng walang halong luha. Ang sakit ay naroon, nanunuot sa bawat hibla ng aking pagkatao, pero pinili kong ibalot ito sa yelo ng aking luhika. "Madam," ang aking boses ay lumabas na matatag, walang panginginig, isang tunog na tila huni ng isang tahimik na maninila. Hindi ko kailangang lumuhod para sa isang dangal na matagal niyo nang itinapon sa putikan. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray ng pagkain sa semento. Hindi ko ito itinapon. Inilapag ko ito ng may kaayusan, tila ba isang ritual. Sa ilalim ng tela ng tray, palihim kong pinindot ang stop sa aking digital recorder na kanina pa nakabukas. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type ng isang command sa aking banking app. "Freeze all joint accounts with the Valeriano estate. Reason, unauthorized access." Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Beatrice, pagkatapos ay kay Rafaela. Ang aking labi
ay dahan-dahang pumatak sa isang manipis na ngiti, ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang taong naglalakad, patungo sa bangin ng hindi nila nalalaman. Kung iyan ang gusto nyo, sige. Ibibigay ko sa inyo ang katahimikang hinihingi nyo, sabi ko ang bawat salita ay may diin. Enjoy the fiesta, madam. Enjoy the necklace, Beatrice. Dahil ito na ang huling hapon na mayroon kayong magagamit na pera mula sa pangalang Almeda. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod ako nang hindi lumilingon bawat hakbang ko sa semento ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Sa loob ng aking bag ang mga papeles ni Sofia ay ligtas kasama ang ebidensya ng kanilang pagtataksil na dahan-dahan nang kumakalat sa isang cloud server na tanging ako lang ang may hawak ng susi. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang sigaw ni Rafaela tinatawag ang aking pangalan nang may galit at pagkabigla. Narinig ko rin ang tawa ni Beatrice na biglang naging isang hysterical na pagtatanong sa gwardya. Ngunit para sa akin ang lahat ng iyon ay naging isang malabong ingay na lamang sa background. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Ang aking mga mata ay walang bakas ng pamumula. Inayos ko ang aking buhok, tinanggal ang aking wedding ring at inilagay ito sa ashtray ng kotse. Domingo, akala mo ay ikaw ang may hawak ng baril, bulong ko sa sarili habang binubuhay ang makina. Ngunit hindi mo alam matagal ko nang kinuha ang lahat ng iyong bala. Ang kalsada patungo sa labas ng Cavite ay tila isang landas patungo sa isang bagong mundo. Isang mundo kung saan ang bawat patak ng aking pasensya ay naging isang matalas na sandata. Ang digmaan ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lamang ito, at sisiguraduhin ko na sa huli ang tanging pangalang maiiwang nakatayo ay ang pangalang ibinigay sa akin ng aking ama bago ko ito dinungisan ng apelidong Valeriano. Sa dulo ng kalsada nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa ilalim ng isang puno ng nara, si Ines Manalo. Nakasandal siya sa pinto, ang kanyang mukha ay walang emotion habang pinapanood ang aking pagdating. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang ticking time bomb para sa mga taong nasa loob ng kampo. Alam ko bukas paggising nila ang mundong kinatatayuan nila ay hindi na kasing tatag ng inaakala nila. Dahil ang isang babaeng Almeda kapag nasugatan ay hindi umiiyak, siya ay nagpaplano. Hindi sapat para kay Domingo ang nakawin ng aking dangal at ang aking mga gabi. Kailangang pati ang kinabukasan ng aking anak ay ilagay niya sa isang kontrata ng kamatayan. Habang ang bawat magulang ay nananalangin para sa kaligtasan ng kanilang supling, ang asawa ko ay tahimik na naglalagay ng presyo sa huling hininga ni Sofia. Ngunit hindi niya alam, ang perang inaasahan niyang magiging tulay nila patungo sa marangyang buhay ni Beatrice ay siya ring magiging pambayad sa kanilang sariling libingan. Ang liwanag mula sa screen ng aking laptop ay tila nanunuot sa aking mga mata sa gitna ng madilim kong silid. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender ang naglalaman ng isang kalakip na file. Nang buksan ko ito, ang bawat letra ay tila naging isang dambuhalang bigat na dumagan sa aking dibdib. Isang insurance policy para kay Sofia Almeda Valeriano. 50 milyong piso ang halaga ng kanyang buhay. Ngunit hindi ako ang beneficiary, hindi rin si Domingo. Ang nakasulat sa ilalim ng pangalan ng aking anak ay Beatrice Salcedo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi ito takot. Ito ay ang purong puot na pinalalamig ng realidad. Paano nagawang pirmahan ni Domingo ang isang dokumentong tulad nito? Paano niya nagawang gawing negosyo ang buhay ng sarili niyang dugo at laman? Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mabibigat na hakbang ni Domingo, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na yari sa nara, ay tila isang babala. Pumasok siya sa aming silid, amoy alak at amoy ng pabango na hindi akin. Kasunod niya si Madam Rafaela, na tila laging nakabuntot, upang siguraduhin hindi ako makakawala. Teresa, bakit gising ka pa? At bakit mo ipina-freeze ang mga accounts? Ang boses ni Domingo ay puno ng awtoridad, ang boses na ginagamit niya sa kanyang mga tauhan sa kampo. Kailangan ng pondo para sa maintenance ng mga truck sa Almeda Shipping. Huwag mong i-compromise ang negosyo dahil lang sa selos mo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Hindi ko isinara ang laptop. Hinayaan ko siyang makita ang dokumento sa screen. Maintenance ng truck, Domingo, o maintenance ng marangyang buhay ng kabit mo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit si Beatrice ang makakatanggap ng 50 milyon kapag may mangyaring masama sa anak ko. Tumigil ang mundo sa loob ng silid. Nakita ko ang panandaliang pagkabigla sa mga mata ni Domingo
bago ito napalitan ng isang mapanirang tingin. Lumapit si Rafaela, tiningnan ng screen, at pagkatapos ay tumingin sa akin nang may pangungutya. Yan lang ba ang inaatupag mo, Teresa? Ang mag-imbestiga sa asawa mo, sabi ni Rafaela habang hinahawakan ang kanyang kwintas. Ginamit lang ni Domingo ang pangalan ni Beatrice dahil sa tax purposes. Masyadong malaki ang kinukuha ng gobyerno sa mga Almeda. Dapat ka pang magpasalamat dahil may paraan si Domingo para protektahan ang yaman nyo. Utang na loob mo sa kanya kung bakit respetado pa rin ang pangalan mo sa Cavite sa kabila ng pagiging malamig mong asawa. Tax purposes. Napangiti ako ng bahagya, isang ngiting walang buhay. Gagawin niyo akong tanga sa harap ng sarili kong laptop, Domingo. Ang utang na loob ko sa iyo ay natapos na nung araw na dinala mo ang babaeng iyan sa kampo. Ngunit ang paggamit mo kay Sofia, iyan ang hindi ko mapapalampas. Teresa, stop being so dramatic. Sigaw ni Domingo, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. You are so cold, so rational, no wonder I found warmth elsewhere. Wala kang pakiramdam. Hindi mo alam kung paano magmahal ng lalaki, kaya huwag mo akong pangaralan tungkol sa pagiging ama. Akin ang huling desisyon sa pamilyang ito. Huling desisyon, pag-uulit ko. Sige Domingo, gawin mo ang gusto mo, pero tandaan mo ito, ang bawat sentimo na kinuha mo sa mga Almeda ay bibilangin ko, at ang dokumentong ito ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Bago pa siya makasagot, isang katok sa pinto ang pumutol sa tensyon. Pumasok si Ines Manalo. Nakasuot siya ng isang formal na dark suit, ang kanyang mga mata ay matalas at mapagmatyag. Siya ang abogadang ipinadala ng aking mga tita mula sa Maynila, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Domingo ay may kakaibang lalim, isang timpla ng galit at lihim na kasiyahan. Good evening, Colonel. Good evening, Madam Rafaela. Boses ni Ines malamig at professional. I am Ines Manalo, the legal counsel for the Almeida estate. I am here to serve a formal notice of audit for all the funds transferred from Almeida Shipping to the Valeriano accounts for the past 5 years. Nakita ko ang pagbukas ng mukha ni Rafaela. Sino ka para pumasok dito nang walang pahintulot, alis? This is a family matter. Actually, Madam, when it involves millions of pesos from a corporation, it is a legal matter. Sagot ni Ines. Tumingin siya sa akin at tumango ng bahagya. Mrs. Valeriano, meron tayong kailangang pag-usapan ng pribado. Pinalabas ko sila Domingo. Bagamat nagpupumiglas ang kanyang yabang, wala siyang nagawa, kundi ang lumabas kasama ang kanyang ina na bumubulong ng mga panalangin na tila ba ang Diyos ay kakampi ng mga magnanakaw. Nang kami na lang ni Ines ang natira, lumapit ako sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Sofia. Hinaplos ko ang kanyang noo, nararamdaman ang init ng kanyang balat. Ang kanyang bawat hininga ay tila isang pangako na dapat kong tuparin. Sino ang nagpadala ng email, Ines? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi ko alam, Teresa. Ngunit isa lang ang sigurado. Maraming kaaway ang asawa mo sa loob ng kampo, at ang kaaway ng iyong kaaway ay iyong kaibigan. Sa ngayon, lumapit si Ines sa tabi ko. Ang insurance policy na yan ay illegal. Maaari nating gamitin yan para makuha ang sole custody ni Sofia at madisbar o ma-court-martial si Domingo. Pero kailangan nating mag-ingat. Maraming connection ang mga Valeriano. I don't care about their connections, Ines. I want them to feel the weight of their own greed. Sabi ko habang tinititigan ng aking anak. Ipinapangako ko, Sofia, walang sino mang kukuha sa iyo sa akin. At walang sino mang gagamit sa buhay mo para sa kanilang maruming pagnanasa. Lumabas si Ines para ayusin ang mga susunod na hakbang. Naiwan akong mag-isa sa silid, nakikinig sa katahimikan ng gabi. Ang dahan-dahang pagtibok ng aking sentido ay tila isang orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ng aking mga kaaway. Biglang niyanig ang katahimikan ng pagtunog ng aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng private nurse ni Sofia sa ospital kung saan siya ay sumasailalim sa regular na check-up para sa kanyang anemia ang lumabas sa screen. Ma'am Teresa, ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Ang boses ng nurse ay nanginginig, puno ng takot. Anong nangyari? Ligtas ba ang anak ko? Halos tumigil ang puso ko sa kaba. Ma'am, nahuli po namin ang isa sa mga staff na pinapalitan. Ang IV drip ni Sofia. Ang gamot na dapat ay para sa kanyang paggaling ay pinalitan ng isang placebo at may bakas ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa kanyang puso. Sabi po ng staff, inutusan siya ng isang nagngangalang Beatrice. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa aking kamay, ngunit hindi ito nahulog sa sahig.
Hinawakan ko ito ng mahigpit, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Ang puot na nararamdaman ko kanina ay naging isang dambuhalang apoy na handang tumupok sa buong Cavite. Tumingin ako sa pinto kung saan lumabas si Domingo kanina. Ang kanyang tawa na naririnig ko mula sa hallway ay tila isang pang-uyam. Hindi na sapat ang audit, hindi na sapat ang custody. Gusto ko silang makitang bumagsak, hanggang sa wala na silang mapagtataguan. Ang amoy ng antiseptic mula sa aking alaala, noong huling dinala ko si Sofia sa ospital, ay tila nanunuot muli sa aking ilong isang paalala na ang oras ay hindi nakakampi. Domingo, Rafaela, Beatrice. Bulong ko sa dilim, ang aking boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hiningi niyo ang digmaang ito. Ngayon ibibigay ko sa inyo ang isang impyerno na kahit ang inyong mga dasal ay hindi kayo maililigtas. Mabilis akong lumabas ng silid, hindi na iniintindi ang anino ni Domingo na nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang bawat hakbang ko ay isang deklarasyon ng gyera, at sa pagkakataong ito, wala akong ititira. Tahad, ang pagtitiwala ay parang isang kristal na florera. Kapag nabasag ang bawat piraso nito, ay nagiging isang matalim na bubog na handang humiwa sa kamay ng sinumang humawak dito. Akala ko ay sapat na ang pag-ibig at pagkalinga para manatiling tapat ang isang tao. Ngunit sa mundong ginagalawan ng mga Valeriano, ang katapatan ay isang luho na madaling ipagpalit sa barya. Ngayon habang pinapanood ko ang unti-unting pagkalat ng lason sa aking paligid, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Huwag mong sunugin ang iyong sarili para lamang bigyan ng init ang mga taong ang tanging hangad ay makita kang maging abo. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang bahay na ito, na dati ay puno ng pangarap, ay isa na ngayong malaking kabaong na pinalalamutian ng mga huwad ng ngiti. Huminto ako sa tapat ng library, ang pintuan ay bahagyang nakabukas sapat na upang marinig ko ang bulungan sa loob. Huwag kang mag-alala, Carmela. Kapag nakuha na namin ang pirma ni Teresa sa mga dokumento ng Almeda Shipping, hindi ka na maghihirap. Babayaran ni Madam Rafaela ang lahat ng utang ng pamilya mo sa sugal. Ang boses ni Domingo ay malapot, puno ng pangako na kasing dumi ng kanyang budhi. Pero Kuya Domingo, si Ate Teresa, siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagbayad ng tuition ko. Ang boses ni Carmela ay nanginginig, ngunit naroon ang pagnanasa sa pera na mas matimbang kaysa sa utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nakakabusog, Carmela. Sabat ni Madam Rafaela, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila pagpukpok ng martilyo. Isipin mo ang nanay mo. Gusto mo bang mabulok siya sa kulungan dahil sa mga talbog na tseke? Kunin mo ang USB sa kwarto ni Teresa. Iyon lang ang kailangan namin para tuluyan siyang mapatahimik. Nanatili akong nakatayo sa dilim, ang aking likuran ay nakasandal sa malamig na pader. Ang pinsan ko, ang batang itinuring kong kapatid na pinakain ko sa sarili kong hapag, ay handa akong itulak sa bangin para sa sarili nilang kaligtasan. Hindi ako huminga ng malalim, hindi ako humikbi. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang voice memo. Ang bawat salita nila ay naging bala sa aking arsenal. Nang marinig ko ang papasok ng mga hakbang ni Carmela, mabilis akong lumipat sa dulo ng pasilyo at nagkunwaring kalalabas lang mula sa kusina. Nagtagpo ang aming mga mata. Namutla siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang laylayan. Ate Teresa, gising ka pa pala, nauutal niyang sabi. Lumapit ako sa kanya, ang aking mukha ay walang emotion, parang isang dagat bago ang bagyo. Hindi ako makatulog, Carmela. Nag-aalala ako sa kalagayan ni Sofia sa ospital. Mabuti at nandito ka. Kailangan ko ng makakausap. Yumakap siya sa akin, isang yakap na puno ng kataksilan. Nandito lang ako, ate. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Alam ko, Carmela, kaya nga laking pasalamat ko na ikaw ang kasama ko sa bahay na ito. Sige na, magpahinga ka na. May mahalaga pa tayong gagawin bukas. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbaon ng kutsilyo sa aking tiwala, ngunit hinayaan ko siya. Kailangan kong maniwala siya na ako ay bulag pa rin. Isang pain para sa isang mas malaking bitag. Kinaumagahan, ang mansyon ay muling binalot ng kakinangan para sa isang maliit na pagtitipon
ng mga matataas na opisyal ng kampo. Ito ang paboritong laro ni Domingo, ang magpanggap na perpektong pamilya sa harap ng mga general. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress simple, ngunit elegante ang uri ng pananamit na nagpapakita ng autoridad ng isang almeda. Sa gitna ng tawanan nakita ko si Beatrice. Hindi siya nahihiyang dumalusuot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng kanyang presensya. Siya ang bida ng gabi, ang kaibigan na kinagigiliwan ng lahat dahil sa kanyang kunwaring kabaitan. Teresa, iha, tulungan mo naman si Domingo sa kanyang kurbata. Utos ni Rafaela sa harap ng isang general. Masyadong abala ang anak ko sa paglilingkod sa bayan, nakakalimutan na ang sarili. Lumapit ako kay Domingo. Ang bawat mata sa silid ay nakatingin sa amin. Dahan-dahan kong inayos ang kanyang kurbata, ang aking mga daliri ay dumampi sa kanyang leeg. Malapit ang aming mga mukha, sapat na upang marinig niya ang aking bulong sa gitna ng ingay ng baso at tawanan. Mag-ingat ka sa mga kurbatang isinusuot mo, Domingo. Bulong ko habang hinihigpitan ng bahagya ang pagkakanot nito. Minsan ang bagay na nagbibigay sa iyo ng dangal, ang siya ring sasakal sa iyo hanggang sa mawalan ka ng hininga. Tumigas ang katawan ni Domingo. Ang kanyang ngiti sa harap ng general ay naging pilit. Ano bang sinasabi mo, Teresa? Sinasabi ko lang na ang ganda ng gabi, di ba? Sagot ko ng malakas, sabay lingon sa general na may kasamang matamis na ngiti. Sadyang mapanlinlang ang liwanag ng mga chandelier, general. Minsan hindi mo nakikita ang dumi sa ilalim ng mesa dahil sa sobrang kislap. Nagpatuloy ang gabi, habang abala ang lahat sa pagkain at pakikipag-usap, palihim akong pumunta sa security room ng mansyon. Alam kong susubukan ni Carmela na kunin ang USB na sadyang iniwan ko sa ibabaw ng aking vanity mirror, isang USB na naglalaman ng mga peking dokumento na magtuturo sa kanila sa isang maling direction. Sa screen ng CCTV nakita ko ang anino ni Carmela na pumasok sa aking silid. Ang kanyang paggalaw ay mabilis, puno ng takot ngunit determinasyon. Nakita ko ang kislap ng silver na USB drive nang makuha niya ito at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Isang mapait na pait ang lumitaw sa aking lalamunan. Kahit alam ko na mangyayari ito, ang makita ang aktwal na pagnanakaw ng taong pinagkatiwalaan mo ay tila isang bagong sugat na bumubukas. Dahan-dahan kong inilabas ang tunay na USB drive mula sa aking pendant na suot sa leeg. Ang maliit na kagamitang ito ang naglalaman ng tunay na ebidensya, ang recording ng usapan ni Domingo at Carmela, sa library ang insurance policy ni Sofia, at ang mga sauke ng bangko na nagpapatunay ng smuggling sa Cavite. Bumalik ako sa party ng parang walang nangyari. Nakita ko si Carmela na bumaba, namumutla, at tila gustong tumakas sa sarili niyang anino. Nag-abot ang aming mga mata. Binigyan ko siya ng isang bahagyang tango, isang huling paalam sa pinsan na minahal ko. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila naging isang orasan sa aking pandinig. Ang bawat tawa ni Beatrice at bawat pagmamalaki ni Domingo ay mga pako sa kanilang sariling krus. Madam Rafaela, tawag ko sa aking biyenan na abala sa pag-inom ng tsa. Nakalimutan ko palang sabihin, nagpadala ako ng donasyon sa parokya niyo kaninang umaga. Sabi ko para sa kaligtasan ng mga kaluluwang ligaw sa bahay na ito. Tiningnan ako ni Rafaela nang may pagtataka, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa kusina. Isang katulong ang tumatakbong lumabas, ang mukha ay puno ng takot. Ma'am, si Sofia po, may nangyari po sa ospital. Tumatawag po ang mga doktor. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Domingo kay Beatrice, isang sulyap na puno ng lihim na tagumpay. Ngunit ang hindi nila alam, kanina pa nakahanda ang aking mga tauhan sa ospital. Ang tawag na iyon ay hindi ang balitang inaasahan nila. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking baso ng champagne sa mesa. Ang tunog ng pagkakalapat ng kristal sa kahoy ay tila isang hudyat. Domingo, Rafaela, mukhang kailangan nating lahat pumunta sa ospital. Sabi ko, ang aking boses ay malamig na parang kamatayan. Dahil ang katotohanang susulpot doon ay hindi lang maglaligtas sa aking anak, kundi magbubukas sa pintuan ng impyerno para sa inyong lahat. Ang kislap ng silver na USB na ninakaw ni Carmela ay huling pumasok sa aking isipan habang papalabas kami ng mansyon. Isang pirasong bakal na magdadala sa kanila sa isang huwad na tagumpay, habang ang tunay na bagyo ay dahan-dahan nang bumubuo sa aking mga kamay. Ang bawat lihim ay may sariling bigat,
At kapag ang mga lihim na ito ay nagsama-sama, kaya nitong magpabagsak kahit ang pinakamatatag na kuta. Sa gitna ng dilim sa isang lugar na kinalimutan na ng panahon, dalawang babaeng sugatan, ang maghaharap hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga arkitekto ng isang engrandeng paghihigante. Ang asawang pinagtaksilan at ang kapatid na itinakwil. Kami ang magiging huling saksi sa pagguho ng pangalang Valeriano at ang bawat salitang aming bibitawan ay magiging pako sa kanilang kabaong. Ang amoy ng kalawang at lumang bakal ay humahalo sa singaw ng basang semento sa loob ng abandonadong bodega sa dulo ng pantalan. Isang madilim na sulok ang nagsisilbing kanlungan ko habang hinihintay ang pagdating ng taong maaaring maging susi sa aking kalayaan o maging mitya ng aking tuluyang pagbagsak. Ang bawat mahinang kaluskos ng hanging pumapasok sa mga siwang ng yero ay tila bulong ng panganib. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid at ang liwanag mula sa poste sa labas ay nagbigay ng anino sa isang pamilyar na tindig. Si Ines Manalo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay may dalang awtoridad na tila hindi kayang tinitigan ng kadiliman. Akala ko ay hindi ka darating, Teresa. Ang boses ni Ines ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa mundong ito, Ines, ang mga taong tulad ko ay wala ng luho para matakot. Sagot ko habang lumalabas mula sa anino. Dala mo ba ang mga hinahanap ko? Inilapag ni Ines ang isang itim na leather folder sa ibabaw ng isang lumang wooden crate. Binuksan niya ang isang maliit na flashlight at ang sinag nito ay tumama sa mga dokumentong may mga opisyal na selyo ng militar. Hindi lang basta pangangaliwa ang kasalanan ng asawa mo, Teresa. Ang bawat piraso ng armas na pumasok sa Cavite sa loob ng 2 taon ay dumaan sa mga peking kontrata ng Almeda Shipping. Domingo isn't just a traitor to you, he is a traitor to the service he swore to protect. Tiningnan ko ang mga litrato ng mga crates na may mga serial numbers na tumutugma sa mga barko ng aming pamilya. Ang aking ama na nagtayo ng negosyong ito nang may dangal ay siguradong babangon sa kanyang libingan kapag nalaman niyang ginamit ang kanyang pinaghirapan para sa ilegal na kalakalan. Bakit mo ito ginagawa, Ines? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga matang, tila may itinatagong apoy. Bilang abogada ng mga Valeriano, dapat ay pinoprotektahan mo sila. Bakit mo itataya ang career mo para sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ines. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bulsa, isang kupas na birth certificate. Inilapit niya ito sa liwanag ng flashlight upang mabasa ko ang mga pangalan. Ines Manalo Valeriano. Bulong ko habang binabasa ang pangalan ng ama ni Domingo sa column ng father. Ikaw ay isang Valeriano? Sa dugo, oo. Pero sa paningin nila, isa lang akong pagkakamali na dapat ibaon sa limot. Boses ni Ines ay gumaralgal ng bahagya, pero mabilis din niyang binawi ang kanyang emosyon. Iniwan kami ng tatay ni Domingo nung bata pa ako. Pinanood ko ang nanay ko na mamatay sa hirap habang sila ay namumuhay sa karangyaan gamit ang perang ninakaw nila sa bayan. They treat people like tools, Teresa. At gaya mo, tapos na akong maging kasangkapan nila. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa amin. Sa gitna ng abandonadong bodega, naramdaman ko ang isang koneksyong hindi ko inaasahan. Kami ay parehong biktima ng isang pamilyang ang tanging Diyos ay ang kanilang sariling dangal. Kinuha ni Ines ang isang thermos mula sa kanyang bag at nagsalin ng mainit na kape sa isang maliit na basong plastic. Iniabot niya ito sa akin. Ang usok ng barakong kape ay humalo sa malamig na hangin ng bodega. Uminom ka muna, sabi niya. Mapait ito, pero ito ang magpapaalala sa atin na ang katotohanan ay hindi kailanman naging matamis. Hinawakan ko ang baso, nararamdaman ang init nito sa aking mga nanginginig na daliri. Sabay kaming uminom, isang tahimik na ritual ng 2 babaeng nagkasundo sa gitna ng pait at galit. Ang bawat lagok ng barako ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa aking determinasyon. Ito ang lasa ng aming alyansa, matapang, madilim at hindi matitinag. Ano ang plano? Tanong ko pagkatapos ng ilang sandali. Hahayaan nating isipin ni Domingo na hawak niya ang lahat. Hayaan nating magpakasasa si Beatrice sa mga nakaw na alahasing paliwanag ni Ines. I will handle the legal side of the smuggling case. Ipagpapatuloy mo ang pagganap bilang asawang walang malay. But the moment we strike it has to be a total annihilation. Walang ititira. Sumasang-ayon ako, sabi ko.
Gusto kong makita ang mukha ni Madam Rafaela kapag nalaman niyang ang abogadang pinagkakatiwalaan niya ay ang mismong taong kukuha ng lahat sa kanila. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa namin mahawakan ang handle, isang tunog ng notification mula sa aking cellphone ang bumasag sa katahimikan. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa at binasa ang mensahe. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang text mula kay Domingo, may kasamang litrato namin ni Inez na magkasama sa harap ng bodega kuha mula sa malayo. Teresa, akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa niyo ni Inez? Masyado kayong kampante. Umuwi ka na, baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari kay Sofia sa ospital. Don't play with fire, mahal, baka ikaw ang unang masunog. Namutla ako at napatingin kay Inez. Nakita ko rin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon nang ipakita ko sa kanya ang screen. Ang lamig ng gabi ay tila naging yelo na bumabalot sa aming mga katawan. Alam niya, bulong ko. Inez, may nagmamanman sa atin. Isang kaluskos ang narinig namin mula sa labas, ang tunog ng mga sapatos sa ibabaw ng mga tuyong dahon at bato. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa tapat ng bintanang yero, isang figurang nakatayo at tila naghihintay. Mabilis na pinatay ni Inez ang flashlight. Ang bodega ay muling binalot ng ganap na kadiliman, ngunit ang aming mga pandinig ay naging mas matalas. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob mula sa labas ay tila isang babala na ang aming lihim na kuta ay hindi naligtas. Hinawakan ko ng mahigpit ang leather folder sa aking dibdib. Ang bawat hininga ko ay tila isang panalangin para sa kaligtasan ni Sofia, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapatindi sa panganib na aming kinakaharap. Ang alyansang ito, nakakaumpisa pa lamang, ay agad na sinusubok ng apoy ng paghihiganti ni Domingo. "Huwag kang bibitiw, Teresa," bulong ni Inez sa gitna ng dilim. Nagsimula na ang laro. Ang anino sa labas ay nanatiling hindi gumagalaw, tila isang rebulto ng kamatayan na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. At sa gabing iyon, nalaman ko na ang kalaban ay hindi lang nasa loob ng aking bahay, kundi nasa bawat sulok ng aking mundo. Nagmamasid at naghihintay na ako ay magkamali. Darating ang panahon na ang bawat butil ng luhang inaksaya ng mga taong ito ay magiging semento sa kanilang sariling libingan. Ang bawat pag-arte ng aking kaaway, na tila siya ang biktima, ay magiging katibayan ng kanyang sariling kasamaan sa harap ng madla. Ngayon, hayaan ko silang magdiwang sa kanilang maliliit na tagumpay. Hayaan ko ang aking asawang talikuran ang katotohanan para sa isang kasinungalingang nakabalot sa sutla. Ngunit kapag tumama ang aking huling ganti, wala silang sapat na luhang mailalabas upang hugasan ang dumi ng kanilang pangalan. Ang bawat hakbang ko sa lobby ng ospital ay tila paglalakad sa gitna ng isang arena, kung saan ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin, naghihintay ng aking pagkakamali. Ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng uring pagtatanghal na bumungad sa akin sa tapat ng silid ni Sofia. "Anong ginawa mo sa kanya, Teresa? Bakit mo nilason ang babaeng wala namang ibang ginawa kundi ang tumulong sa pamilya natin?" Ang boses ni Domingo ay dumagundong sa pasilyo, isang tunog na puno ng peking puot, na sadyang ipinaririnig sa mga nurse at doktor na nakapaligid. Sa sahig nakasalampak si Beatrice, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Nakahawak siya sa kanyang tiyan, tila ba naghihingalo sa sakit, habang ang isang baso ng tubig ay nakakalat sa semento. "Colonel, pakiusap, huwag mo siyang saktan." Ang boses ni Beatrice ay isang mahinang hikbi, ang saktong tono upang magmukhang isang anghel na inaapi. "Kasalanan ko, hindi ko dapat ininom ang ibinigay niyang tubig. Hindi ko alam na galit siya sa akin hanggang sa punto na magagawa niya ito." Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa paligid. Nakita ko ang mapanghusgang tingin ng mga taong nakatingin, ang mga marites na nurse na agad naglabas ng kani-kanilang cellphone upang i-record ang eksena. Dahan-dahan akong lumapit, hindi dahil sa takot, kundi upang mas makita ng malinaw ang kanilang maruming laro. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi mula sa kamay ni Domingo. Hindi ako gumalaw. Hindi ko hinawakan ang aking mukha. Nanatili akong nakatitig, nang diretso sa kanyang mga mata, ang aking tingin ay kasing talim ng isang pang-opera na kutsilyo. "Teresa, ikaw ang baliw. Masyado kang selosa hanggang sa naging mamamatay tao ka na,"
Sigaw ni Domingo habang dahan-dahang inaalalayan si Beatrice na tumayo. Ayos lang po ako, Kolonel. Huwag niyo na siyang saktan. Dagdag ni Beatrice habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Domingo. Ang kanyang mga mata ay panandaliang tumingin sa akin nang may kislap ng tagumpay, bago muling pumikit nang may kunwaring sakit. Lumapit si Madam Rafaela mula sa likuran bitbit ang kanyang rosaryo at tumingin sa akin nang may matinding pandidiri. Isang malaking pagkakamali na naging bahagi ka ng pamilyang ito. Isang babaeng walang puso na kayang manakit ng kapwa para sa sariling interes. Simula sa araw na ito, kukuha ako ng restraining order laban sa iyo. Hindi ka na makakalapit sa aking anak at lalong-lalo na kay Sofia. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi dahil sa sampal kundi dahil sa pangalan ng aking anak na ginagamit nila sa kanilang moro-moro. Ngunit sa halip na sumigaw, sa halip na ipaliwanag na ang basong iyon ay hindi sa akin, o na ang lahat ng ito ay isang bitag na natili akong tahimik. Ang aking katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na nagpapataas ng presyon sa paligid. Tapos na ba kayo? Ang aking boses ay lumabas na kasing lamig ng yelo sa punerarya. Kung tapos na kayo sa inyong teleserye, maaari na ba akong dumaan? May kailangan akong asikasuhin sa aking anak. Wala kang karapatang makita ang anak mo. Bulyaw ni Domingo. Security kalad ka rin ang babaeng ito palabas ng ospital. 2 gwardiya ang lumapit sa akin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan dahil kilala nila ako bilang Mrs. Almeda, ang tagapagmana ng shipping line na nagbibigay ng pondo sa ospital na ito. Ngunit bago pa nila ako mahawakan, itinaas ko ang aking kamay. Hindi niyo kailangang humawak, sabi ko sa mga gwardiya ng may awtoridad. Tumingin ako kay Domingo, pagkatapos ay kay Beatrice na tila nanonood ng isang pelikula habang nakayakap sa asawa ko. Domingo, sige, gamitin mo ang media. Gamitin mo ang lahat ng iyong koneksyon upang ipakita na ako ay baliw at masama. Ngunit tandaan mo ito, ang bawat ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon, ang bawat piraso ng katotohanan tungkol sa iyong smuggling ay dahan-dahan nang lumalabas sa kontrol mo. Anong sinasabi mo? Ang boses ni Domingo ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. Sinasabi ko na habang abala kayo sa pagpapanggap na biktima ang inyong mga bank account, ay dahan-dahan ng kinakandado ng gobyerno dahil sa ulat ng Money Laundering Council. Pagsisinungaling ko ng may matatag na mukha, isang taktika upang silatin ang kanilang kumpiyansa. At ikaw, Beatrice, ang alahas na suot mo, ipinablotter ko na iyan bilang nakaw na gamit. Isang tawag ko lang sa pulis sa kulungan katutuloy mula rito sa ospital. Nakita ko ang mabilis na pagbitaw ni Beatrice sa braso ni Domingo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang takot ay hindi kayang itago ng anumang galing sa pag-arte. At ikasisya niyong malaman, dagdag ko habang tinititigan si Rafaela, na ang abogadong pinagkakatiwalaan niyo upang gawan ako ng restraining order, siya ang unang nagbigay sa akin ng kopya ng lahat ng inyong mga kasalanan. Enjoy the show, Madam. Dahil ito na ang huling hapon na mayroon kayong mukhang ihaharap sa lipunan. Tumalikod ako nang may dangal ang aking likuran, ay tuwid, at ang aking mga hakbang ay hindi nagmamadali. Sa labas ng ospital, ang ulan ay nagsimulang pumatak, ang bawat patak nito sa semento ay tila himig ng isang paparating na bagyo. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Inez. Inez, ilabas mo na ang unang batch ng mga dokumento sa social media. Hayaan nating magpiesta ang mga marites sa katotohanan. Handa na ang lahat, Teresa, aham ka. Sagot ni Inez mula sa kabilang linya. Ngunit may masama akong balita. Ang asawa mo, hiningi na niya ang tulong ng kanyang general upang i-freeze ang iyong sariling mga assets sa Almeda Shipping. You are officially locked out of your own company office as of 10 minutes ago, Pan. Ang tunog ng ulan ay tila naging isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ang bawat sentimo na aking pinaghirapan, ang kumpanyang itinayo ng aking ama, ay dahan-dahang kinukuha ng taong nanampal sa akin kanina. Teresa, nandyan ka pa ba? Tanong ni Inez. Nandito pa ako, Inez. Bulong ko habang nakatingin sa malayo. Hayaan mo siyang kunin ang kumpanya. Hayaan mo siyang isipin na nanalo na siya. Dahil hindi niya alam ang kumpanyang yon, ang magiging pain na hihila sa kanya pababa sa kailaliman ng dagat. Isang itim na kotse ang huminto sa aking tapat, at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Isang mukha na hindi ko inaasahan ang sumulpot mula sa loob, isang matandang opisyal na matagal ng kaaway ni Domingo sa military hierarchy. Mrs. Valeriano, o dapat ko bang sabihing Miss Almeda?
Ang boses ng matanda ay paos ngunit puno ng kapangyarihan. Sumakay ka, mayroon tayong kailangang tapusin. Ang pinto ng kotse ay bumukas. At sa sandaling iyon, nalaman ko na ang aking laban ay hindi na lamang tungkol sa isang asawang taksil, kundi tungkol sa pagbawi sa lahat ng bagay na ninakaw sa akin anuman ang halaga nito. Ang bawat pamilya ay may mga kalansay na itinatago sa loob ng kanilang mga aparador, ngunit ang pamilya Valeriano ay nagtayo ng isang buong katedral sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Akala nila ay sapat na ang dumi ng nakaraan upang gapusin ang aking mga kamay at patahimikin ang aking dila. Gagamitin nila ang pangalan ng aking ama, ang kanyang dangal, at ang aking utang na loob upang pilitin akong sumunod sa kanilang kumpas. Ngunit ang hindi nila alam, mas pipiliin kong sunugin ang buong kaharian kaysa hayaan silang maghari sa ibabaw ng aking pagkatao gamit ang mga kasinungalingang binalot sa banal na dasal. Ang loob ng itim na kotse ni General Santiago ay amoy lumang leather at tabako, isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihang unti-unting kumukupas. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, ang bawat patak nito sa bubong ng sasakyan ay tila isang hudyat ng paparating na gulo. Tumingin sa akin ang matanda, ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagliliyab sa gitna ng kulubot niyang mukha. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil sa kabutihan ng aking puso, Miss Almeida. Ang boses ni Santiago ay magaspang, parang dahan-dahang pagkiskis ng dalawang bato. Gusto kong makita ang pagbagsak ni Domingo dahil ninakaw niya ang posisyong dapat ay sa akin. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kasangkapan. Hindi ako kasangkapan, General. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ako ang arkitekto. At kung gusto mong makuha ang gusto mo, kailangan mong sundin ang aking direksyon. Alam mo ba kung nasaan si Sofia? Inilipat siya ni Domingo sa isang military infirmary sa loob ng kampo. Secured. Hindi ka makakapasok doon nang wala ang kanyang permiso, paliwanag ng general. Pero may mas malaking problema ka. Hawak ni Madam Rafaela ang mga dokumento mula sa iyong ama. Mga dokumentong magpapatunay na ang Almeida Shipping ay nagsimula sa pera ng mga Valeriano. Utang na loob mo sa kanila ang bawat barkong meron ka. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa aking bag. Ang laro ng utang na loob ang paboritong armas ng mga Pilipino upang kontrolin ang isa't isa. Dinala ako ni Santiago sa tapat ng mansyon ng mga Valeriano. Kailangan kong bumalik sa lungga ng mga leon upang bawiin ang dokumentong iyon bago nila ito magamit laban sa akin. Pagpasok ko sa mansyon, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng insenso ay nanunuot sa bawat sulok at mula sa maliit na kapilya sa loob ng bahay, narinig ko ang mahinang pag-usal ng dasal. Doon ko natagpuan si Rafaela, nakaluhod sa harap ng isang imahe ng birhen. Hawak ang kanyang rosaryo, na tila ba ang bawat butil nito ay isang kasalanang ibinabayad niya. Mano po, Madam. Bulong ko habang lumalapit, ginagawa ang tradisyonal na paggalang. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil kailangan kong manatiling malapit upang maramdaman ang kanyang bawat kilos. Dahan-dahang itinaas ni Rafaela ang kanyang kamay, hinayaan akong gawin ang ritual, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa altar. Teresa, pumasok ka sa loob ng presensya ng Diyos. Marahil dito ay mahanap mo ang iyong konsensya. Ang konsensya ko ay malinis, Madam. Ang tanong ay kung ang sa inyo ba ay ganoon din, sabi ko habang tumatayo ng tuwid. Tumayo si Rafaela, ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng banal na puot. Inilabas niya ang isang lumang folder mula sa ilalim ng kanyang luhuran. Ito ang folder na iniwan ng iyong ama bago siya mamatay. Dito nakasulat ang katotohanang matagal naming itinago upang hindi ka mapahiya. Ang Almeida Shipping ay itinayo gamit ang nakaw na pondo ng aking asawa na ipinagkatiwala sa tatay mo. Kung sisirain mo ang pangalan ng anak ko, ilalabas ko ito. Sisirain mo ang alaala ng iyong ama. Magiging anak ka ng isang magnanakaw sa paningin ng buong mundo. Isang dambuhalang bigat ang tila dumagan sa aking balikat. Ang alaala ni Papa, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas, ay ginagamit na ngayon upang gapusin ako. Nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Rafaela. Akala niya ay tapos na ang laban. Dahan-dahan kong kinuha ang folder mula sa kanyang kamay. Binuksan ko ito at tiningnan ang mga pirma. Ang bawat pahina ay tila isang patunay ng aking pagkatalo. Ngunit habang tinititigan ko ang mga petsa, may isang bagay na hindi tumutugma.
Ang tinta sa pirma ni Papa ay tila masyadong bago para sa isang dokumentong 10 taon na ang nakalilipas. Isang magandang dula, madam. Sabi ko ang aking boses ay muling bumalik sa pagiging malamig at matatag. Peke ang mga dokumentong ito, at alam niyo iyon. Anong sinasabi mo? Ang boses ni Rafaela ay tumaas ng bahagya, nawawala ang kanyang kunwaring kabanalan. Ang pirma ni Papa, hindi siya gumagamit ng asul na tinta sa mga legal na dokumento, laging itim. At ang papel na ito, inilabas lang ang ganitong uri ng security paper, 3 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ko habang dahan-dahang pinupunit ang unang pahina ng dokumento sa harap ng kanyang mukha. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa aking pandinig. Hayop ka! Sigaw ni Rafaela ang kanyang rosaryo, ay nalaglag sa sahig ang mga butil nito ay nagkalat na parang mga takas na bilanggo. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok si Domingo, hawak ang kanyang service pistol. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Ang amoy ng alak ay humahalo sa insenso, isang kombinasyon na tila sumisimbolo sa kanyang pagkatao. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Teresa Bang. Bulyaw ni Domingo habang itinututok ang baril sa aking dibdib. Huwag mong subukan ang pasensya ko. I'm a colonel, I can make you disappear, and no one will ask questions. Hindi ako gumalaw. Ang malamig na dulo ng baril ay nakaturo sa aking puso. Ngunit ang aking isipan ay abala sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Sige Domingo, iputok mo, ipakita mo sa buong mundo kung anong uri ka ng bayani. Ang pagpatay sa sarili mong asawa sa loob ng kapilya ng iyong ina, iyan ang magiging pinakadakilang tagumpay mo. Domingo, huwag! Sigaw ni Rafaela, ngunit naroon ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone mula sa bulsa, ang screen nito ay nakaharap kay Domingo. Isang pindot ko lang dito ang lahat ng files na nakuha namin ni Ines. Ang tunay na files, hindi ang mga peking dokumentong ito, ay mapupunta sa bawat media outlet sa Pilipinas. At kasama na doon ang live recording ng eksenang ito. Maririnig ng lahat kung paano mo ako binabantaan sa loob ng sarili mong bahay. Ang aman pa mong tumahag. Ang kamay ni Domingo na hawak ang baril ay nagsimulang manginig. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang sentido. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang duwag na nagtatago sa likod ng isang uniforme. Wala kang mapupuntahan, Teresa. Bulong ni Domingo, ang kanyang boses ay puno ng poot. Maaaring may ebidensya ka pero nasa akin ang anak mo. Isang tawag ko lang sa infirmary, hindi mo na siya makikitang muli. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong sumigaw, gustong saktan ang lalaking nasa harap ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang emosyon ay isang lason sa gitna ng digmaan. Iyon ang akala mo, Domingo. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, hindi inintindi ang baril. Dahil habang abala ka rito si General Santiago at ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahan ng pinaliligiran ng infirmary. Hindi mo na kontrolado ang kampo mo. Ang bawat sundalong pinagkaitan mo ng pondo ay handa na ngayong kumampi sa sino mang magbibigay sa kanila ng hustisya. Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang bawat dagundong nito ay tila pagguho ng mundo para kay Domingo. Namutla siya at dahan-dahang ibinaba ang kanyang baril. Tumingin ako kay Rafaela na ngayon ay umiiyak na sa paanan ng altar at kay Domingo na tila isang lantang gulay sa gitna ng kapilya. Ang utang na loob na sinasabi niyo bayad na iyon, ang bawat taon ng pagtitiis ko sa inyo, ay higit pa sa sapat na kabayaran para sa anumang bagay na ibinigay niyo. Lumabas ako ng kapilya nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa sahig ng mansyon ay tila pagbasag sa mga kadenang matagal nang gumapos sa akin. Ngunit habang papalabas ako, nakita ko si Ines na naghihintay sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang balitang hindi ko inaasahan. Teresa, kailangan nating umalis ngayon dito. Boses ni Ines ay puno ng kaba. Wala si Sofia sa infirmary. Itinanong ko sa mga tauhan ni Santiago, wala silang natagpuan doon. Itinanaka siya ni Beatrice bago pa man dumating ang mga sundalo. Ang mundo sa aking paligid ay tila panandali ang huminto. Ang tagumpay na akala ko ay hawak ko na ay dahan-dahang nadulas sa aking mga daliri. Ang tunog ng ulan ay muling naging isang malakas na dagundong, isang paalala na ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay paparating pa lamang. Isang araw bago ko tuluyang bawiin ang bawat piraso ng aking buhay,
Matitikman ng babaeng nagnakaw sa aking anak ang tunay na kahulugan ng takot. Ang bawat luhang ipinatak niya para makuha ang awa ng asawa ko ay magiging dugong dadaloy sa kanyang mga kamay habang sinasakal siya ng sarili niyang mga kasalanan. Ngayon habang iniisip niya na hawak niya ang aking kahinaan, hindi niya alam na binuksan niya ang pinto ng isang impyernong ako mismo ang nagdisenyo para sa kanya. Ang huling halakhak ay hindi mapupunta sa mga taksil, kundi sa ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang supling. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila isang timer na bumibilang sa nalalabing oras ng aking pasensya. Habang mabilis na binabaybay ni Ines ang madilim na kalsada ng Cavite, ang bawat dagundong ng kulog ay tila sumasabay sa pintig ng aking puso. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Sa gitna ng krisis ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Ines, gamitin mo ang lahat ng GPS trackers ng Almeida Shipping. Ang boses ko ay lumabas na matatag, walang panginginig. Ang bawat truck, bawat delivery van na dumaan sa kampo sa loob ng huling 2 oras i-track mo. Walang sasakyang lalabas ng Cavite nang hindi ko nalalaman. Nasa proseso na, Teresa, sagot ni Ines habang mabilis na nagtatype sa kanyang tablet. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Si Beatrice ay desperada. Ang perang pinalabas niya mula sa accounts ni Domingo ay hindi sapat para makalayo siya ng matagal. Gagamitin niya si Sofia bilang panangga. Gagamitin niya ang anak ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Hayaan natin siyang mag-isip na may laban siya. Tawagan mo si General Santiago. Sabihin mo sa kanya ang bawat pantalan sa Batangas at bawat checkpoint sa Laguna ay kailangang sarado para sa lahat ng sasakyang may kinalaman sa militar. Ang bawat sundalong tumulong sa kanya ay ituring nakasabot sa kidnapping. Habang nagsasalita ako, isang notification ang lumabas sa aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot ko sa screen, ang mukha ni Beatrice ang sumulpot. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Sa likuran niya, nakita ko si Sofia na nakatali ang mga kamay at nakatikom ang bibig. Ang mga mata ng aking anak ay puno ng luha at takot. Teresa, itigil mo ang pag-freeze sa mga accounts. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay nanginginig sa hysterical na tono. Ibigay mo sa akin ang access sa Almeida Shipping Funds o isasama ko ang anak mo sa kailaliman ng dagat. Alam kong papunta na rito ang mga tauhan ni Santiago. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Beatrice, ang buring ng aking boses ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang taong nababato. Ang ganda ng iyong acting. Akala ko ba ay ikaw ang biktima rito? Bakit ngayon ay mukha kang isang karaniwang kriminal? Huwag mo akong makuha-kuha sa ganyang tono, Teresa. Wala ka na sa boardroom. Hawak ko ang buhay ng anak mo. Hawak mo ang buhay ni Sofia, oo. Dahan-dahan kong sabi. Habang tinititigan ang bawat detalye sa background ng kanyang video. Ngunit alam mo ba kung ano ang hawak ko? Hawak ko ang record ng bawat utang ng pamilya mo sa mga kasino sa Macau. Hawak ko ang impormasyon tungkol sa kapatid mong nakakulong dahil sa droga, na tanging ang pera ng mga Almeida lang ang nagpapanatiling buhay sa loob ng selda. Isang utos ko lang, Beatrice, at ang kapatid mo ang unang magbabayad para sa bawat luhang ipinatak ni Sofia ngayon. Nakita ko ang panandaliang paghinto ni Beatrice. Ang kanyang pananakot ay tila tinalo ng mas malalim at mas madilim na katotohanan. Hindi mo gagawin yon, hindi ka ganoong klaseng tao. Yan ang pagkakamali ninyong lahat. Bulong ko habang inilalapit ang aking mukha sa camera. Inakala nyo na dahil ako ay tahimik at rational ako ay mahina. Ang pagiging Almeida ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihang burahin ang sino mang susubok na sirain ang aming pangalan. Ibigay mo sa akin si Sofia at hahayaan kitang mabuhay. Saktan mo siya at sisiguraduhin kong pati ang anino mo ay matatakot na sumunod sa iyo. Biglang pinutol ni Beatrice ang tawag. Ang screen ay naging itim, ngunit ang huling imahe ni Sofia ay nanatiling nakaukit sa aking isipan. Ang galit na kanina pa nakakulong sa aking dibdib ay tila isang bulkan na dahan-dahang sumasabog. Teresa, nahanap ko na sila. Boses ni Ines ay puno ng adrenaline. Ang signal ay nanggagaling sa isang lumang warehouse ng Almeida Shipping sa Batangas Port. Isang truck na may plakang military ang pumasok doon, 10 minuto na ang nakalilipas.
Mukhang balak niyang itakas si Sofia gamit ang isa sa mga cargo ships na paalis patungong Singapore. Singapore, napangiti ako ng matalim. Inaakala niyang ang mga barko ko ang magliligtas sa kanya. Ines, tawagan mo ang kapitan ng barkong iyon. Sabihin mo sa kanya i-lock ang lahat ng exits. Walang barkong aalis. At sabihan mo si Santiago huwag siyang papasok sa loob hanggat wala ako. Gusto kong ako ang huling mukhang makikita ni Beatriz bago siya mabulok sa impyerno. Mabilis na pinaharurot ni Ines ang sasakyan. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang mabilis na ritmo ng isang paparating na trahedya. Habang papalapit kami sa pantalan ng amoy ng dagat at kalawang ay muling nanunuot sa aking ilong. Pagdating namin ng buong warehouse ay pinaliligiran na ng mga sundalo ang kanilang mga flashlight ay tila mga ligaw na bituin sa gitna ng kadiliman. Bumaba ako ng sasakyan hindi inintindi ang ulan na dahan-dahang bumabasa sa aking silk dress. Naglakad ako patungo sa main entrance ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat ng isang pinal na hatol. Sinalubong ako ni General Santiago. Miss Almeida nasa loob siya, may hawak siyang baril at nakatali ang bata sa isang container van. Masyadong mapanganib ang pumasok. Hindi para sa akin, General Hom. Sabi ko habang kinukuha ang isang megaphone mula sa isa sa mga sundalo. Masyado na siyang maraming ninakaw sa akin. Oras na para bawiin ko ang lahat pati na ang kanyang lakas ng loob. Itinaas ko ang megaphone at ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking warehouse, tila boses ng isang Diyos na humihingi ng katarungan. Beatriz, alam kong naririnig mo ako, sigaw ko. Ang bawat barkong nakikita mo sa labas ay hindi mo kaligtasan. Ang bawat container na nakapaligid sa iyo ay pag-aari ko. Wala kang mapupuntahan. Ibigay mo si Sofia at pag-uusapan natin ang iyong buhay. Mananatili ka dyan at sisiguraduhin kong ang warehouse na ito ang magiging huling lugar na makikita mo. Isang katahimikan ang sumunod, isang katahimikang tila hinihintay ang pagpapasya ng tadhana. Ngunit ang sumunod na tunog ang nagpatayo ng balahibo sa lahat ng naroon. Ang tunog ng isang putok ng baril mula sa loob ng warehouse, kasunod ng isang matinis na tili ng isang bata. Sofia, ang sigaw ko ay hindi na nanggaling sa megaphone, kundi sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ko na hinintay ang utos ng general. Tumakbo ako patungo sa pintuan ng aking puso ay tila sasabog sa takot at galit. Ang bawat segundo ay tila isang taon, habang binabagtas ko ang dilim ng warehouse hanggang sa makita ko ang isang container van na bahagyang nakabukas at ang dahan-dahang pag-agos ng isang pulang likido mula sa ilalim ng pinto nito. Ang bawat patak ng pulang likido na dahan-dahang umaagos mula sa ilalim ng container van ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa mundo. Sa gitna ng dilim at amoy ng kalawang sa warehouse, ang pintig ng aking puso ay naging kasing lakas ng dagundong ng kulog sa labas. Ngunit habang ang lahat ay nanginginig sa takot ang aking isipan, ay nananatiling kasing talim ng isang labaha. Hindi ako papayag na ang huling kabanata ng buhay ng aking anak ay isulat ng isang babaeng ang tanging alam ay magnakaw at magpanggap. Ang duguman o pintura ang dumadaloy sa semento ay magiging tinta sa kasunduang magdadala sa aking mga kaaway sa kailaliman ng impyerno. Mabilis akong lumapit sa container van, ang aking mga sapatos ay tumatama sa pulang likido na kumakalat sa sahig. Paglapit ko ang amoy na nanunuot sa aking ilong ay hindi lansa ng dugo, kundi ang matapang na amoy ng industrial solvent at pulang pintura mula sa isang nabasag na drum sa gilid. Isang panandali ang ginhawa ang dumaan sa aking sistema, ngunit hindi ito sapat upang palamigin ang aking galit. Sofia, sigaw ko, ang boses ko ay puno ng awtoridad na tila yumanig sa mga pader ng warehouse. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng container at lumabas si Beatriz hawak ang kanyang baril na nakatutok sa ulo ni Sofia. Ang aking anak ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nang magtagpo ang aming tingin, nakita ko ang isang munting kislap ng pag-asa. Ang putok ng baril kanina ay tumama lamang sa mga metal na kagamitan sa loob upang takutin kami. Huwag kang lalapit. Teresa, isang hakbang pa at itutuloy ko na ito. Ang boses ni Beatriz ay hysterical, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng desperasyon. Ibigay mo sa akin ang code para sa offshore accounts ni Domingo. Alam kong ikaw ang may hawak ng lahat. Tumigil ako sa paglakad, mga 3 metro ang layo sa kanila. Itinaas ko ang aking mga kamay, hindi bilang pagsuko, kundi bilang isang taktika
upang ipakita na ako ang may control sa sitwasyon. Beatrice, tingnan mo ang sarili mo. Ang boses ko ay mababa, malamig, at walang bahid ng takot. Nasaan ang maganda at malinis na babaeng kinagigiliwan ng mga sundalo sa kampo? Ngayon mukha ka ng isang ligaw na asong nakakulong sa isang sulok. Akala mo ba ay ililigtas ka ni Domingo? Sa oras na ito, abala na siya sa pag-iimpake ng kanyang sariling gamit at paggawa ng kwento kung paano kanya gagamiting sakripisyo upang malinis ang kanyang pangalan. Nagsisinungaling ka, mahal ako ni Domingo. Ipinangako niya sa akin ang buhay na ninakaw mo. Mahal, napangiti ako ng mapait. Ang lalaking naglagay ng insurance policy sa sarili niyang anak para sa pera ay walang kakayahang magmahal. Ikaw ay isang kasangkapan lamang, Beatrice. Isang basahan na ginamit niya upang punasan ang dumi ng kanyang smuggling operations. At ngayon na madumi ka na, handa na siyang itapon ka. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Beatrice. Ang kanyang kamay na hawak ang baril ay nagsimulang manginig. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Hindi ko kailangan ng dahas. Kailangan ko lang basagin ang kanyang huwad na katotohanan. Inez, ko tawag ko sa aking abogada na nakatayo sa likuran ko kasama ang mga tauhan ni Santiago. Ipakita mo sa kanya ang real-time footage mula sa labas ng mansyon. Iniharap ni Inez ang kanyang tablet patungo kay Beatrice. Doon nakita ang mga sundalo na inilalabas ang mga gamit ni Beatrice mula sa kanyang tinutuluyang quarters. Sa kampo itinatapon ang mga ito sa putikan sa ilalim ng ulan. Nakita rin ang isang video ni Domingo na kausap ang isang general. Itinuturo si Beatrice bilang utak ng lahat ng illegal na transaksyon sa Almeda Shipping. Hindi totoo yan. Bulong ni Beatrice, ang kanyang boses ay nawalan ng lakas. Ito ang halaga ng katapatan ni Domingo Valeriano. Sabi ko habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ngayon, Beatrice, meron kang dalawang pagpipilian. Maari mong iputok ang baril na iyan at mamatay dito kasama ang aking anak sa ilalim ng mga bala ng mga sniper ni Santiago. O maari mong ibigay sa akin si Sofia at ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong mabuhay upang makita ang pagbagsak ni Domingo sa Levindan bukas. Bakit mo gagawin iyon? Tanong ni Beatrice, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Dahil ang kamatayan ay masyadong madali para sa iyo, sagot ko ng may katotohanan. Gusto kong maranasan mo ang bawat sandali ng iyong pagkatalo. Gusto kong makita mo kung paano ka tatalikuran ng lahat ng taong inakala mong kakampi mo. Gusto kong mabuhay ka sa kahihiyan dahil iyon ang mas masakit na uri ng parusa. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa warehouse. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang ibinaba ni Beatrice ang baril. Binitawan niya si Sofia na agad na tumakbo patungo sa akin. Niyakap ko ang aking anak nang mahigpit nararamdaman ang kanyang maliit na katawan na nanginginig sa aking bisig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yelo sa aking puso ay panandali ang natunaw, ngunit agad din itong naging matigas na bakal nang makita ko ang mga pasa sa kanyang braso. Lumapit ang mga tauhan ni Santiago at mabilis na pinusasan si Beatrice. Wala siyang laban, tila isang lantang gulay na kinakaladkad palabas ng warehouse. Huminto siya sa tapat ko, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan. Teresa, nakuha mo na ang lahat, bulong niya. Hindi pa, Beatrice, sagot ko habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Nagsisimula pa lang ang palabas at sisiguraduhin kong sa Levindan bukas walang sinumang Valeriano ang maiiwang may dangal. Dinala ko si Sofia sa sasakyan ni Inez. Pinanood ko ang dahan-dahang pag-alis ng mga police car. Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa akin ang liwanag ng katotohanan ay dahan-dahan nang sumisikat. Teresa, ayos ka lang ba? Tanong ni Inez. Habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Ayos lang ako, Inez, sabi ko pagkatapos uminom. Ihanda mo ang lahat para sa bukas. Ang live feed, ang mga sauke ng bangko at ang recording ni Domingo. Gusto ko sa oras na tumayo siya sa stage para tanggapin ang parangal ang buong Pilipinas, ay makikita ang halimaw na nagtatago sa likod ng kanyang uniforme. Paano ang mga Almeda stocks? Maaaring madamay ang kumpanya mo kapag lumabas ang lahat ng ito. Paalala ni Inez. Hayaan mo silang bumagsak. Ang boses ko ay walang pag-aalinlangan. Ang pera ay nababawi, ang kumpanya ay naitatayo muli. Pero ang dangal ng aking ama at ang kaligtasan ng aking anak, iyan ang mga bagay na hinding-hindi ko ipagpapalit sa anumang halaga ng stock.
Habang pabalik kami sa lungsod, tiningnan ko ang natutulog na si Sofia sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay payapa na malayo sa takot na naranasan niya kanina. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang kapayapaan ng isang taong wala ng takot mawalan dahil alam na niya kung paano lumaban. Ngunit sa dulo ng aking isipan may isang maliit na tinik na nananatili. Isang tawag mula sa aking private investigator ang nagpabago sa aking pakiramdam. Ma'am Teresa, nahanap na namin ang pinagmulan ng insurance policy. Hindi lang si Domingo ang pumirma. May isa pang pangalan sa dulo ng dokumento, isang pangalang matagal niyo nang pinagkakatiwalaan. Ang aking mga daliri ay humigpit sa handle ng pinto ng sasakyan. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. May isa pang ahas sa loob ng aking bakuran at sisiguraduhin ko na bukas lahat sila ay magsasama-sama sa ilalim ng hatol ng katotohanan. 3 oras bago magmakaawa ang taksil kong asawa sa harap ng buong bansa, binalot ko ang aking sarili sa isang pulang terno na kasing kulay ng dugong dahan-dahang umaagos mula sa kanyang nasirang reputasyon. Ang Mader pamilya niyang mapagpanggap na gumagamit ng relihiyon upang itago ang kanyang kasakiman at ang mga taong inakala kong kakampi ko ay sabay-sabay na makikita kung paano ko wawakasan ang kanilang pananatili sa rurok ng kapangyarihan. Ngayon, habang pinapanood ko ang kislap ng kanilang mga huwad na medalya, isa lang ang nasa isip ko, ang parangal na ito ay hindi para sa kanyang serbisyo, kundi para sa kanyang huling hantungan sa mundo ng mga Valeriano. Ang loob ng Grand Ballroom ng kampo ay punong-puno ng mga bituin, hindi sa langit, kundi sa balikat ng mga matataas na opisyal ng militar. Ang bawat dekorasyon mula sa mga puting bulaklak hanggang sa mga gintong kortina ay tila sumisigaw ng isang perpektong kasinungalingan. Ang amoy ng mamahaling pabango at wax sa sahig ay nanunuot sa aking ilong habang dahan-dahan akong naglalakad sa gitna ng bulwagan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa akin. Naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga marites, ang tunog ng kanilang mga pag-uusap na tila mga bubuyog na naghahanap ng madadapuan. Nandito ang asawa ng Colonel, bulong ng isa. Akala ko ba ay nag-aaway sila? Sabi naman ng isa pa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting kasing talim ng labaha, habang hinahawakan ang aking clutch bag na naglalaman ng mitya ng kanilang pagsabog. Sa tapat ng stage, nakita ko si Madam Rafaela. Nakasuot siya ng asul na Filipiniana, ang kanyang mukha ay puno ng kakinangan ng tagumpay. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapanirang ngiti para sa mga bisita. Teresa, iha, akala ko ay wala kang lakas ng loob na pumunta. Ang boses ni Rafaela ay mahina pero puno ng lason. Mabuti at naisipan mong magpakita. Kahit paano ay may natitira ka pang hiya para sa asawa mo. Hindi ako pwedeng mawala sa gabing ito, Madam. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya upang ibigay ang tradisyonal na paggalang, ngunit tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Gusto kong masigurado na ang parangal na tatanggapin ni Domingo ay ang parangal na nararapat para sa kanya. Ang bawat pawis at dugo na inialay niya sa pamilyang ito ay mababayaran na ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafaela, ang kanyang kamay na hawak ang baso ng wine ay bahagyang nanginginig. Malalaman niyo rin, Madam. Enjoy the wine. Baka iyan na ang huling pagkakataon na makatikim kayo ng ganitong karangyaan. Sabi ko bago ako tumalikod at nagtungo sa upuan sa unahan. Doon ay nakita ko si Domingo. Nakatayo siya sa tabi ng general, ang kanyang dibdib ay puno ng mga medalya, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang panandaliang takot sa kanya, ngunit agad niya itong itinatago sa likod ng kanyang military posture. Akala niya ay tapos na ang laban dahil wala si Beatrice. Akala niya ay kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Lumapit sa akin si Ines, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Nakahanda na ang lahat, Teresa. Ang projector ay konektado na sa cloud server. Isang command lang mula sa cellphone ko, ang lahat ng katotohanan ay lalabas sa gitna ng kanyang speech. Salamat, Ines, bulong ko. Nahanap mo na ba kung sino ang pangatlong pirma sa insurance policy? Tumango si Ines, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi mo magugustuhan ang nalaman ko, Teresa. Ang pirma ay galing sa taong matagal nang nag-a-audit ng accounts ng Almeda Shipping. Ang taong itinuring mong kanang kamay ng tatay mo. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Ang traidor ay hindi lang nasa labas.
Nasa loob sila ng aking sariling bakuran. Ngunit hindi ko hinayaang makita ang aking panghihina. Pinigilan ko ang bawat emosyon at naging isang estatwa ng lohika. Magsisimula na ang programa, sabi ng MC, ang boses nito ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Umakyat si Domingo sa stage. Ang palakpakan ay nakabibingi ngunit para sa akin ito ay parang tunog ng isang paparating na sakuna. Nagsimulang magsalita si Domingo, ang kanyang boses ay puno ng retorika tungkol sa dangal, katapatan at serbisyo. Bawat salita niya ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo na ginawa ko. Ang karangalang ito ay hindi lang para sa akin, sabi ni Domingo habang nakatingin sa akin, nang may pakitang tao na pagmamahal. Ito ay para sa aking pamilya, sa aking asawa na laging nasa tabi ko, at sa aking anak. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone. Tumingin ako kay Ines at tumango. Sa sandaling iyon ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Pinindot ko ang execute. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang nakabibinging katahimikan ay sinundan ng mahinang ugong ng kuryente mula sa projector. Sa malaking screen sa likuran ni Domingo, hindi ang kanyang mga video ng serbisyo ang lumabas. Ang unang lumitaw ay ang malinaw na recording ng usapan ni Domingo at Beatrice sa loob ng warehouse, kung saan pinag-uusapan nila ang insurance ni Sofia. Kasunod nito ang mga saoke ng bangko na nagpapakita ng bilyong-bilyong pisong smuggling funds na dumadaloy sa mga personal accounts ng mga Valeriano. Narinig ko ang mahinang hininga ng gulat mula sa madla kasunod ng mga bulungan na dahan-dahang naging isang malakas na ingay ng pagkamuhi. Ang mukha ni Domingo sa screen na puno ng kasamaan ay naging isang dambuhalang anino sa ibabaw ng kanyang totoong katawan na nakatayo sa stage. Anong kahulugan nito? Sigaw ng general habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kahulugan nito, General, sabi ko habang tumatayo rin ako mula sa aking upuan, ang aking pulang terno ay nagniningning sa dilim dahil sa liwanag ng screen, ay ang katapusan ng isang huwad na bayani at ang simula ng pagbabayad ng pamilya Valeriano sa bawat kasalanang ginawa nila sa aking pamilya. Tumingin ako kay Domingo. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga medalya ay tila naging mga pabigat na humihila sa kanya pababa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang grupo ng mga tauhan mula sa Military Intelligence at NBI ang pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang pinal na hatol. Colonel Domingo Valeriano, you are under arrest for plunder, graft, and corruption and attempted kidnapping. Boses ng isang opisyal ang umalingaw-ngaw. Nakita ko si Rafaela na nahimatay sa kanyang upuan. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag at gumulong sa ilalim ng mesa. Si Domingo ay walang nagawa, kundi ang tumingin sa akin nang may matinding puot. Ngunit tinitigan ko siya nang may matinding kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na hindi tumutugma. Tumingin ako sa paligid para hanapin si Ines, ngunit wala na siya sa kanyang upuan. Isang sulat ang nakapatong sa aking bag, isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Teresa, tapos na ang bahagi ko. Ang hustisya ay nakuha mo na, ngunit ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Huwag kang titingin sa likod dahil ang taong pinagkakatiwalaan mo sa insurance ay hindi lang ang auditor. Mag-ingat ka sa taong nagbigay sa iyo ng barako kaninang gabi. Ang baso ng kape na ininom ko kasama si Ines sa bodega ay pumasok sa aking isipan. Ang bawat lagok ng pait ay tila naging isang babala na hindi ko napansin. Ang aking paningin ay dahan-dahang lumabo at ang ingay ng ballroom ay tila naging isang malayong tunog ng alon sa dagat. Dahan-dahan akong napaupo habang ang bawat tao sa paligid ay nagkakagulo. Ang huling nakita ko bago ang lahat ay maging itim ay ang ngiti ni Ines mula sa malayo, isang ngiting hindi ko alam kung tagumpay ba o isang bagong uri ng paghihigante. Isang araw bago ang huling paghuhukom, napatunayan ko na ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagtayo ng matuwid habang sila ay gumagapang sa putikan ng kanilang sariling mga dumi. Ang babaeng inakala kong sandigan at kapatid sa dusa ay isa palang mas tuso na maninila, naghihintay lamang na ako ay manghina upang sakalin ang huling hininga ng aking kumpanya. Ngunit hindi niya alam, bawat laso na dahan-dahan niyang ibinigay ay ginawa ko ng lunas sa pamamagitan ng aking pagiging mapagmatiyag. Ang huling maskara ay mahuhulog din, at sa pagkakataong ito wala ng luha o dugo
ang makapagliligtas sa kanya mula sa aking malamig na ganti. Ang bawat ingay sa loob ng Grand Ballroom ay tila naging isang malabong ugong sa aking pandinig, habang ang paligid ay unti-unting umiikot. Ang lamig ng sahig na tumama sa aking mga tuhod ay hindi ko na naramdaman, tila ba ang aking katawan ay naging isang estranghero sa aking sariling diwa. Nakita ko ang mga paa ng mga sundalo na nagkakagulo, ang mga sigaw ng mga opisyal, at ang mukha ni Domingo na hinihila palayo. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang isang pelikulang walang tunog. Miss Almeida Teresa. Ang boses ni General Santiago ay tila galing sa ilalim ng tubig, malayo at malabo. Naramdaman ko ang isang kamay na humahawak sa aking balikat, matigas at puno ng kalyo. Isang mabilis na tusok sa aking braso ang nagpabalik sa aking kamalayan. Ang adrenaline shot na ibinigay ng medical team ng General ang nagtulak sa aking puso na tumibok muli nang mabilis binabasag ang antok na dala ng lason. Huwag kang pipikit, Teresa, boses ni Santiago ngayon ay malinaw na at puno ng pag-aalala. Ang kape, may hinalo silang sedative at isang uri ng toxin na nagpapabagal sa tibok ng puso. Inaasahan nilang mamamatay ka sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan akong umupo, ang aking paningin ay naging matalas muli. Inalalayan ako ng General patungo sa isang pribadong silid sa likod ng stage. Doon nakita ko ang isang monitor na nagpapakita ng labas ng kampo. Isang sasakyan, ang mabilis na lumalabas sa gate ang sasakyan ni Inez. Ines, bulong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Inakala ko ay pareho kami ng sugat. Ngunit gusto lang pala niyang palalimin ang sa akin upang makuha ang lahat. Hindi lang si Inez ang kalaban mo ngayon, Teresa, sabi ni Santiago habang iniabot sa akin ang isang folder. Ang pangatlong pirma sa insurance policy ni Sofia. Hindi iyon si Domingo o si Beatriz. Iyon ay ang auditor ng Almeida Shipping, si Mr. Arnaldo, ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa akin. Si Tito Arnaldo, ang taong nagturo sa akin kung paano magbasa ng financial statements. Ang taong pinagkatiwalaan ni Papa ng lahat ng aming mga lihim. Siya ang kumumpleto sa kontrata ng kamatayan para kay Sofia. Nasaan sila? Tanong ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang panghihina sa aking katawan ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong puot. Nasa main office sila ng Almeida Shipping. Inaasahan nilang patay ka na o nasa ospital, kaya gagabihin sila roon upang ilipat ang lahat ng stocks sa isang shell company na pag-aari ni Inez, paliwanag ni Santiago. Meron tayong 30 minuto bago matapos ang transfer. Sapat na yon, sabi ko. Inayos ko ang aking pulang terno, pinunasan ng konting pawis sa aking noo, at kinuha ang aking cellphone. General, ihanda ang mga tauhan mo, pero huwag kayong papasok hanggat hindi ko ibinibigay ang signal. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha. Kapag nalaman nilang ang babaeng binalak nilang patayin, ay siya ring magsasara ng kanilang pintuan patungo sa kalayaan. Mabilis kaming nakarating sa Almeida Shipping Building. Ang gusali ay madilim maliban sa huling palapag kung saan matatagpuan ang aking opisina. Ang tunog ng ulan ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa aking bawat hakbang patungo sa elevator. Pagbukas ng pinto ng opisina, bumungad sa akin ang isang tanawing hindi ko malilimutan. Si Inez nakaupo sa aking upuan habang si Tito Arnaldo ay abala sa pag-scan ng mga dokumento. May isang baso ng scotch sa lamesa. Tila ba nagdiriwang na sila sa isang tagumpay na hindi pa naman nila ganap na nakukuha. The transfer is 90% complete, Inez. Boses ni Arnaldo puno ng kasiyahan. In a few minutes, the Almeida fortune will be yours. At ang mga Valeriano, hayaan mo silang mabulok sa kulungan. Salamat, Tito Arnaldo. Sagot ni Inez habang hinihimas ang gilid ng aking lamesa. Sayang lang si Teresa. She was a good ally but she was too soft. Hindi niya kayang gawin ang kailangang gawin para mapanatili ang kapangyarihan. Soft. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan, malamig at matalim gaya ng isang kidlat sa gitna ng gabi. Sabay na napalingon ang dalawa. Ang baso ng scotch ni Arnaldo ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng kanilang katapusan. Namutla si Inez, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Teresa, paano? Paano ka nakarating dito? Nauutal na tanong ni Arnaldo. Akala niyo ba ay ganoon kadaling burahin ang isang Almeida?
Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila, ang bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ay may dalang bigat ng isang pinal na hatol. Tito Arnaldo, itinuro mo sa akin ang lahat tungkol sa numero. Pero nakalimutan mo bang ituro sa akin kung paano magtiwala sa mga ahas? Teresa, makinig ka. Sinubukang tumayo ni Inez, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Huwag kang gumalaw, Inez. O dapat ba kitang tawaging Inez Valeriano? Ngumiti ako ng mapait. Ginamit mo ang kwento ng pagiging itinakwil na anak para makuha ang tiwala ko. Ginamit mo ang galit ko kay Domingo para makuha ang mga ebidensya. Pero ang totoo, ikaw ang nagsupply ng lason kay Beatrice para kay Sofia. Ikaw ang nag-utos na palitan ng IV drip ng anak ko. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Inez, ang kanyang boses ay naging hysterical na. Ebidensya, kinuha ko ang aking cellphone at iniharap sa kanila. Habang abala kayo sa paglipat ng stocks, ang bawat keyboard stroke nyo ay nire-record ng isang spyware na ipinalagay ko sa system bago pa man magsimula ang audit. At ang usapan nyo kanina tungkol sa pagpatay sa akin, narinig na iyan ng mga pulis na nasa labas lang ng pinto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ni General Santiago kasama ang mga investigador. Wala nang nagawa si Arnaldo kundi ang yumuko sa kahihiyan, habang si Inez ay nagsimulang sumigaw ng mga mura. Ang kanyang maskara ng pagiging profesional ay tuluyan ng nadurog. Ang stocks na inilipat nyo, sabi ko habang tinititigan si Inez ng diretso sa mata. Inilipat nyo yan sa isang account na matagal ko nang isinuko sa gobyerno bilang bahagi ng settlement para sa mga illegal na ginawa ni Domingo. Wala kayong nakuha kundi ang isang tiket patungo sa kulungan. Pinanood ko silang bitbitin palabas. Ang opisina ay muling naging tahimik maliban sa tunog ng ulan sa labas. Lumapit sa akin si General Santiago. Tapos na, Teresa, nakuha mo na ang katarungan. Hindi pa, General, bulong ko habang nakatingin sa portrait ng aking ama sa dingding. Nagsisimula pa lang akong linisin ang dumi na iniwan nila. Pero sa pagkakataong ito, gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Kinuha ko ang folder ng insurance policy ni Sofia at dahan-dahan itong pinunit sa harap ng portrait ni Papa. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga talulot ng isang bulaklak na dahan-dahang nalalanta, nagbibigay daan sa isang bagong sibol. Ngunit bago pa kami makalabas ng gusali, isang tawag ang muling pumasok sa aking cellphone. Ang private nurse ni Sofia. Ang aking puso ay muling kinabahan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ma'am Teresa, gising na po si Sofia. At mayroon po siyang gustong sabihin sa inyo. May nakita po siyang isang tao sa loob ng infirmary bago siya itakas ni Beatrice. Isang taong hindi natin inaasahan. Ang aking mga daliri ay humigpit sa cellphone. Sino pa ang kulang? Sino pa ang nagtatago sa anino ng trahedyang ito? Ang bawat hakbang ko patungo sa labas ng gusali ay may dalang bagong katanungan, habang ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahan nang sumisilip sa abot tanaw ng Cavite. Ang huling kaaway ay hindi ang taong nasa tapat mo na may hawak na baril, kundi ang taong nasa likuran mo habang binibigyan ka ng isang mainit na yakap. Akala ko ay tapos na ang lahat nang makita kong iginigapos sina Domingo at Inez, ngunit ang pinakamatinding hapdi ay hindi nanggagaling sa mga taong hayagang nagpahayag ng digmaan, kundi sa mga taong ginamit ang aking awa upang buksan ang pintuan para sa aking kapahamakan. Sa gabing ito, wawakasan ko ang huling ugat ng kataksilan sa aking pamilya at sisiguraduhin ko na ang bawat piraso ng pag-ibig na aking inaksaya ay magiging isang matalim na hatol na walang puwang para sa kapatawaran. Ang amoy ng antiseptic at puting pintura sa silid ng ospital ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ko habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Sofia. Ang liwanag mula sa monitor ng kanyang puso ay lumilikha ng isang rhythmic na kislap sa kanyang maputlang mukha. Dahan-dahang imulat ng aking anak ang kanyang mga mata, at sa sandaling magtagpo ang aming tingin, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliliit na daliri sa aking palad. Mama! Ang boses ni Sofia ay tila isang mahinang ihip ng hangin paos at puno ng pag-aalinlangan. Nandito na si Mama, anak. Ligtas ka na. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Sino ang nakita mo sa infirmary, Sofia? Sino ang nagpapasok sa kanila? Humigpit ang hawak ni Sofia sa aking kamay at ang takot sa kanyang mga mata ay tila muling nagbalik. Si Tita Elena po, Mama. Siya po ang nagbukas ng pinto sa likod. Sabi niya po ililigtas niya ako pero ibinigay niya po ako kay Beatrice.
Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila naging yelo sa narinig ko. Si Tita Elena, ang kapatid ng aking ama, ang babaeng itinuring kong pangalawang ina na pinadalhan ko ng buwanang sustento at binigyan ng bahay sa loob ng aming ancestral estate. Ang taong akala ko ay huling tanggulan ng aking dangal. Hindi ako umiyak. Sa halip tumayo ako ng tuwid ang aking mukha, ay naging isang malamig na maskara ng lohika. Lumabas ako ng silid at sinalubong si General Santiago na naghihintay sa labas. General, dalhin niyo ako sa ancestral house. Ang boses ko ay walang bahid ng emotion. May kailangan akong bawiin na huling pag-aari ng mga Almeda. Ang biyahe patungo sa lumang mansyon sa gitna ng mga puno ng mangga ay tila isang paglalakbay patungo sa nakaraan. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila pagbasag sa huling katahimikan ng gabi. Pagdating namin ng mansyon ay maliwanag, tila may isang pagdiriwang na hindi ko alam. Pumasok ako sa loob at doon sa gitna ng sala, nakita ko si Tita Elena. Abis siya sa pag-iimpake ng aming mga antik na pilak at mga alahas na pag-aari ng aking ina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis puno ng kasakiman na matagal niyang itinago sa likod ng kanyang mga kunwaring malasakit. Tita, ang aga mo namang mag-imbentaryo, sabi ko habang nakatayo sa pintuan ng aking anino, ay humahaba sa sahig. Napatalon sa gulat si Elena, ang isang mamahaling kwintas, ay nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong sa semento, lumikha ng isang matinis na tunog. Namutla siya, ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng huling desperasyon. Teresa, buhay ka! Ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. Salamat sa Diyos, akala ko ay may nangyari na sa iyo sa kampo. Akala mo ba o inaasahan mo? Dahan-dahan akong lumapit, hindi inintindi ang mga nakakalat na gamit. Bakit, tita? Bakit pati si Sofia? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang bahay na ito, ang bawat sentimong kailangan mo, ang lahat ng respeto. Hindi pa ba sapat iyon? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Elena. Ang kunwaring takot ay napalitan ng isang matinding inggit at puot. Sapat kailanman ay hindi naging sapat ang mga mumo na ibinibigay mo, Teresa. Ang yaman ng mga Almeda ay para sa lahat ng kadugo, hindi lang para sa iyo. Inaasahan kong kapag nawala ka, at si Sofia ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, makuha ko ang nararapat para sa akin. Inipit mo kami sa iyong kumpanya, habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan. Karangyaan, napangiti ako ng matalim. Ang karangyaang tinutukoy mo ay ang bawat gabi na hindi ako nakakatulog para lang masiguradong may pambayad ka sa iyong mga utang. Ang katotohanan, tita, ay hindi ka marunong makontento dahil inakala mong ang pagiging Almeda ay isang lisensya upang magnakaw. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking bag at inilapag ito sa ibabaw ng piano. Ito ang deed of revocation para sa lahat ng ari-ariang ipinangalan ko sa iyo. Simula sa oras na ito, ang bahay na ito ang lupang kinatatayuan mo at ang bawat account na pinupondohan ko ay sarado na. You are officially homeless, Tita Elena. Hindi mo magagawa iyan. May karapatan ako sa pamilyang ito. Sigaw niya habang sinusubukang sunggaban ang folder. Ngunit bago niya ito mahawakan, pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa kahoy na sahig ay tila ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hustisya. Miss Elena Almeda, you are being arrested as an accessory to kidnapping and conspiracy for plunder, boses ng opisyal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Pinanood ko silang bitbitin siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ng pagmura at pagmakaawa ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa lumang mansyon. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga gamit na hindi na niya madadala. Lumapit ako sa bintana at pinanood ang dahan-dahang pagputok ng liwanag sa silangan. Ang gabi ng mga Valeriano at ng mga taksil na Almeda ay tapos na. Ang bawat sugat na kanilang ibinigay ay naging isang matibay na peklat na magpapaalala sa akin ng aking kalakasan. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang text mula sa ospital, Sofia is stable. She's asking for her favorite book. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, hindi ang ngiti ng isang biktima, kundi ang ngiti ng isang nagwagi. Kinuha ko ang aking susi ng sasakyan at dahan-dahang lumabas ng mansyon. Hindi ko na kailangang lumingon pa sa likod. Ang bawat anino ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinutunaw ng sikat ng araw. Ang huling laban ay tapos na at sa pagkakataong ito, wala nang ahas na natira sa aking hardin.
Ang pangalang Almeda ay muling magiging simbolo ng dangal, hindi dahil sa yaman kundi dahil sa katotohanang kaya nitong harapin ang anumang unos ng hindi natitinag. Ang dangal ay hindi isang pamana na ibinibigay kasama ng isang apelido o isang medalya na isinasabit sa isang unipormeng puno ng dumi. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang pag-aalinlangan taglay ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong maging bilangguan ang aking katahimikan. Inakala kong ang pagtitiis ay tanda ng katatagan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling piliin mong sunugin ang mga tulay na nag-uugnay sa iyo sa mga taong ang tanging hangad ay lunurin ka sa kanilang sariling kasamaan. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa paligid. Ang amoy ng alat at sariwang hangin ay dahan-dahang humahalik sa aking mukha. Isang yakap ng kalikasan na tila naglilinis sa bawat bakas ng pait na iniwan ng Cavite. Dito sa maliit na bahay na malayo sa ingay ng mga seremonya at intriga nahanap ko ang isang uri ng katahimikan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sa di kalayuan nakikita ko si Sofia na tumatakbo sa pampang. Ang kanyang mga tawa ay tila isang matamis na musika na bumabasag sa paulit-ulit na tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa puting buhangin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang paggaling ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang muling pagsilang ng isang batang natutunang maniwala muli na ang mundo ay maaari pa ring maging isang ligtas na lugar. Binuksan ko ang isang itim na fountain pen at hinarap ang huling dokumento sa ibabaw ng aking wooden desk. Ito ang pinal na decree mula sa korte. Ang aking pangalan ay hindi na Teresa Valeriano. Sa isang matatag at mabilis na galaw ng aking kamay, isinulat ko ang aking lagda, Teresa Almeda. Ang pagbawi sa aking dalagang apelyido ay hindi lamang isang legal na hakbang. Ito ay ang aking deklarasyon ng pagsasarili. Ako ay muling naging buo, hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa aking sariling lakas. Nakatanggap ako ng balita kaninang umaga tungkol sa mga taong dating bumuo ng aking impyerno. Si Domingo ay nahatulan ng habambuhay. Napagkabilanggo ang kanyang mga medalya, ay tuluyan ng binawi at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa bawat sundalo. Si Madam Rafaela ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip, patuloy na nagdarasal sa isang altar na wala nang nakikinig. Sina Beatrice Ines at Elena ay naghihintay ng kanilang hatol sa loob ng malamig na rehas. Ang kanilang karma ay hindi naging mabilis, ngunit ito ay naging ganap. Maraming nagtatanong sa akin, Teresa, napatawad mo na ba sila? Ang pagpapatawad ay isang salitang madaling bigkasin, ngunit mahirap isabuhay. Napatawad ko na sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking habag, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat ng kanilang mga kasalanan sa aking puso. Ang pagpapatawad ay ang aking regalo sa aking sarili. Ito ang susi na nagbukas sa huling rehas ng aking nakaraan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o ang pagpayag na sila ay muling makasakit. Ang hustisya ay naibigay na at ng kapayapaan ay akin na. Lumapit sa akin si Sofia, may hawak na isang maliit na kabibe na nakuha niya sa dalampasigan. Mama, tingnan mo po ang ganda ng kulay niya, di ba? Kinuha ko ang kabibe at tiningnan ang kislap nito sa ilalim ng papalubog na araw. Parang ikaw, Sofia, kahit anong hampas ng alon nananatili kang matatag at maganda. Niyakap ko ang aking anak at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang aking kumpanya, ang Almeda Shipping, ay dahan-dahan nang bumabangon sa ilalim ng bagong pamamahala na nakabase sa katapatan at tunay na serbisyo. Ngunit higit sa lahat ang aking pamilya, ang maliit na mundong binuo namin ni Sofia, ay malaya na sa anumang anino ng kataksilan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng isang makulay na guhit sa langit, alam ko na ang bukas ay hindi na isang banta. Ang bawat sugat ay naging peklat at ang bawat peklat ay naging isang mapa ng aking paglalakbay patungo sa liwanag. Ako si Teresa Almeda, isang babaeng nasugatan, nagtiis, lumaban at nagwagi. At sa bawat kababaihan na nakikinig sa aking kwento, naway malaman ninyo na ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong nagtaksil sa inyo. Kayo ang may hawak ng panulat at kayo ang may karapatang isulat ang inyong sariling masayang katapusan. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim.
Dahil ang apoy na nagmula sa aking mga pagsubok ang siyang magsisilbing sulo na magbibigay ng liwanag sa aming landas patungo sa isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, dangal at tunay na pag-ibig sa sarili. Tapos,